Ang nangyari, nabosdik. Oh no! Ano nangyari? Ba't nabosdik ito? Magluluto ako ulit ng aking pagkaing low carb. Dahil si Miss Hayahay version 1 million ay naka-low carb na. Kaya nga naging ganito na yung katawan ko. Na ang dati ako ay isang century tuna. Ngayon, isa na lang akong tulingan. Century tuna, tulingan. Isa na lang akong tulingan. Then bukas, isa na akong utak dilis. And before anything else, I would like to fix my hair. Baka sumama sa aking lulutuin. Bubuksan natin ang aking mahiwagang box. Dito nakasalalay ang aking pagiging tulingan. Chicken breast and pork. Lulutuin ko ito base sa aking common sense. Hindi naman ako cook, hindi ako magaling magluto, pero mayroon naman akong common sense. At laging gumagana ang aking brain cells. Masarap mag-low carb, mga kahayahay. Masarap sa pakiramdam kasi, alam mo bakit, yan sa mga dahilan kung ba't ako nag-low carb. Nagsimula ako mag-low carb May 25. 65.5 kilos ako. And then ngayon, July 18, ako na lang po ay 55 kilos. So ilang kilo yung nawala sa akin, bala na kayo mag-compute. Ito yung mga dahilan kung ba't ako nag-low carb. Una, kasi ako ay overweight na talaga. Biro mo 65.5, hindi pa ba over yon? Sa putot kong ito, tapos 65.5 ako. Imagine nyo ha, ano itsura ko nun? Balot, para akong balot nun. Putot na nga ako, tapos ang bigat-bigat ko pa. Hindi pwede na akong paligid-ligid doon sa bangi, hindi para na akong tubol. Kahit ang dami ko nang nararamdaman at my age of 36, madali na, mabilis na ako mahapo. And then, ang mas nakakatakot pa, sabi ng asawa ko, kapag ako natulog, parang hindi na daw ako magising. Diba feeling ko ang sarap-sarap ng tulog ko, pero yung hilik ko, parang yung baboy na sinasakal. Ganon yung tunog ng hilik ko. O sino bagang hindi kabahan sa ganong sitwasyon, di ba? Hindi naman ako papayag na una ako mamamatay. Kaya kailangan kong maging healthy. Kaya nag-research ako about low carb. Nagawa ko na ito dati, yung low carb siguro 2022 siguro. O yung pandemic yata yun. Hindi. 2023. Nagawa ko na ito dati, 2023. Nag-try ako mag-low carb. Hindi nga lang natuloy. Kasi sa time na yon, parang naka 1 month na yata ako na naglo-low carb. Dumating ang asawa ko galing abroad. Ang daming chocolates, ang daming mga pagkain. O, diba? Pahirapan ko ba sarili ko? Ay, sa 1 month na yon, parang nag-a-adjust pa ako noon, nakikrave pa ako noon. Yun. Nawala ang aking paninindigan. Kaya ngayon, natuloy na kasi dito sa bahay, ako na lang mag-isa. Hiwalay na kami ng asawa ko. Bahala siya sa buhay niya, bahala na ako sa buhay ko. Basta, ang goal ko ngayon, balik alindog. Ibalik ko ang aking buhay na nawala. Masarap mag low carb, masarap ang tulog ko, no worries. Talaga yung tulog ko, kapag natulog talaga ako, tuloy. Tsaka kayo mga panaginip kong love story, hindi talaga napuputol. Talagang from meet up hanggang ikinasal. O, ganun yung panaginip ko, diba? Ang saya-saya. Kailangan kasi kapag naglo-low carb ka, malakas ang iyong paninindigan at determinasyon. Bagamat malayo pang aking tatahakin sa paglo-low carb, pero medyo malayo na rin ang aking narating. Kumbaga, na-overcome ko na yung aking matinding cravings. Kaya nga ako nag-lose weight ng ganito na ang bilis. Tapos yung pag-lose weight ko, hindi ako nangayayat. Yung iba kasi, kapag nagpapayat, para baga silang sinipsip ng 1,000 lamok. Ganun. Parang nawala ng dugo, nagkulubot yung balat, tumangit, yon. Ang target kong kilo ay 50 to 53. Ako ngayon ay 55. So, pag nag 50 to 53 ako doon, ewan ko lang kung babalik pa ako sa balanced diet. Pero, depende siguro sa takbo ng aking budget dahil ang low carb talaga ay kayak ng bulsa. Talagang umiiyak ang pitaka mo at sumisigaw. Tapos yung damdamin mo talaga ay humihiyaw. 1 kilong chicken breast ang binili ko. Tapos mayroong 2 chicken legs dito para kay Tuto. Itong breast ay aking lulutuin. Magluluto ako ng chicken pastel. Sa galang alam ko at ano yung available dito. Kaya yung masasaksihan nyo ay huwag nyo nang ibas kung kulang sa mga ganito, sa mga ganyan. Alam nyo naman, mula noon hanggang ngayon, ang dami ko ng pagkukulang. Kaya nga ako nag-low carb, baka matuluyan ako sa pagiging kulang-kulang. Sa part ng manok, chicken breast ang may pinakamataas na protein. Kaya ito yung binili ko. Hindi na nakapagtaka. Yung mga binilihan ko dito na mga nagtitinda ng chicken. Alam na nila kung ano yung binibili ko with either legs or chicken breast. Ano maganda nito? Ilamas ko sa asin bago i-stem. Siguro para mas malasa. At pagkatapos ng stem, ay di, abangan nyo na lang kung anong mangyayari. Yung laman ng pork, kunti lang pala ang laman nito, ay gawin kong parang siumay ba? Yung siumay na binalutan. Gagawin kong siumay na binalutan ng seaweed. Ito. O, low carb, siumay seaweed. Ayun. Siumay seaweed. Sumay seaweed. Bala na. So baka magtanong ulit kayo ha kung buhay pa ba ako.
Kaya ko pang mabuhay sa low carb, oy. Hindi niyo ako mapapanood ngayon kung matagal na ako namatay sa low carb. Huwag na kayo mag-alala sa akin kung hindi ako kumakain ng kanin. Diba? Sa low carb, bawal na bawal yung kanin kasi ang kanin ay high carb. Lahat ng low, pasok. Lahat ng high, labas. Kaya yung mga high blood, mahal talaga mag-low carb. Magastos, pero konti lang naman ang diferensya compare na nag-high carb ka. Kasi kapag nag-high carb ka, 3 times a day ang kain. Bibili ka rin ng bigas, ng ulam. Tapos magmimerinda ka. Diba? Ang daming pagkain-kain kapag high carb ka, magkakape ka with tinapay. May milk tea, may soft drinks, may mga snacks, mga biscuit, mga tinapay, ganun. Parang konti lang rin ang diferensya kaysa naglo-low carb ka. Kasi pag nag-low carb ka, ako kasi naglo-low carb, ang kain ko twice a day. First meal ko alas 9:30. Last meal ko, huling subo is alas 6. Tapos may fasting ako. Ang fasting ko ay na pinakamahalaga sa lahat. Fasting, 16 hours ang fasting ko yan. Minimum of 16 hours. The more na naga-fasting ako, mahaba yung oras ng pagpa-fasting ko, mas feeling ko mas magaan ang katawan ko. Tapos sabihin nyo, nagugutom, hindi. Kasi kapag naglo-low carb ka, tapos magpa-fasting ka, hindi ka kasi nagugutom. Kung nagugutom ka man, unlike sa naglo-low carb, unlike sa nag-high carb pala, ang nag-high carb kasi kapag nagutom, nanginginig ang katawan. Kapag ikay naglo-low carb naman at nagutom ka, hindi nanginginig ang katawan mo. And then, yung cravings mo, kayang solusyonan ng electrolytes, yung tubig na may Himalayan salt, may asin. Kapag nagki-cravings ka, nawawala. Kaya minsan kapag nagki-cravings ako na parang namimiss ko yung bibingka, bilo-bilo, suman, biko, 'di ba? Yung mga pagkain minahal ko na hindi ako makaget over. Ang ginagawa ko, uminom ako ng tubig na may asin. Tapos, maya nawala na, 'di ba? Isip ko, tukpa lang pala yun, parang tinutukso ka lang. Kaya kailangan mo talaga ng matinding paninindigan kapag naglo-low carb ka. Saka based on my research pati, yung mga taong naglo-low carb, mas bata tingnan. Kumbaga, yung edad nila, padagdag. Pero yung mukha nila at katawan nila, pabata ng pabata. At ang malala, sila'y nagiging batang isip. Saka alam nyo ba, kung mga naglo-low carb, hindi ganong na-stress yan. Kaya may kinalaman talaga yung pagkain sa iyong overall wellness. Kaya yung mga minsan na-stress ka, may kinalaman talaga yung pagkain mo. Kaya kung high carb ka, tapos prone ka sa mga stress, sa mga situation na nagbibigay sa'yo ng stress, lalo kang mai-stress. Pero kapag mga situation mo nakaka-stress tapos low carb ka, yun, parang kaya mong i-manage. Kaya iba, di ba, ang hirap-hirap mag-lose ng weight kahit anong exercise nila. Ako, hindi ako nag-exercise. Hindi talaga ako nag-jogging, nag-workout para lumiit ako ng ganito. Hindi. Talagang lang. Binawasan ko lang talaga, yung carb ay nag-low talaga at fasting. Doon talaga ako nag-lose ng weight. Biro mo from 65.5 down to 55 in just, wala pang 2 months. Kasi magto 2 months ako sa July 25 pa ako magto 2 months. Hindi naman ako nahilo, hindi naman ako nahimatay. Kasi nga may electrolytes. Ang sabi nila nga, ang low carb ay boring kasi walang milk tea, walang matamis. So ang sugar namin ay monk fruit. Hindi na talaga yung asukal na sugar cane, wala na yun. Boring nga daw kasi itlog. Ako talaga everyday 5 eggs everyday. Kaya isang tray sa akin lang isa ha. Isang linggo lang yan. Yan yung pinakakanin ko, itlog. Boring nga daw sabi nila. Pero para sa akin, hindi na ako nagatingin doon sa uri ng pagkain. Tinitingnan ko yung result. Yung result na lang. Kasi after mong kumain ng protein and fat, ay malakas ka talaga. Kakaiba yung lakas mo. Parang wala kang kapaguran. Basta as long as na sapat yung supply ng iyong electrolytes, lalo na yung sodium, potassium, and magnesium. Yan yung pinakamahalaga kapag naglo-low carb. Para magkaroon ng balance ang iyong electrolytes ba? Magkaroon ng balance eh. Hindi ka ma-dehydrate, hindi magsakit na yung ulo. Kaya alam nyo ba, kayong mga high carber, ang kinatatakutan nyo, yun naman yung aming mahal na mga low carber. Mga taba. Yan. Diba takot kayo sa taba? Mga fat kasi tataas ang inyong kolesterol. Sa amin naman, ang kolesterol, ginagamit namin yan as energy. Sa low carber, ang asin ang aming friend. Friend namin yung asin. Sa mga high carb naman, umiiwas sa alat, sa asin. Mga bagoong, tuyo, sa aming mga low carber, naku, pasok na pasok yan. Mahal na mahal namin yan. Ito naman ay kailangan kong drug-drugin para maging ground floor.
Itong pagkain na ginagawa ko ay good for ano na ito, good for 1 century. Kasi kapag naubusan ako ng pagkain, marami kasing mga tao dyan sa paligid, unahin ko yung mga mangungutang at chismosa. Yun, mga ano talaga yun, low carb, pure protein and fat. Siyempre pipiliin ko yung mga matataba, ayaw ko kumain ng mga payat, walang mga fat yun. Kaya okay na itong nabili kong karne. Kaya umanda sa akin yung mga paggalagala dyan ng mga mangungutang at mga chismoso, mga chismosa. Lagot sa akin yan. Siguraduhin lang nila mataba sila. Sila ang aking primary target. Masarap siguro magkanibal, no? Wala ka nang gagastusin. Makakatulong ka pa sa lipunan. Diba? Mababawasan yung mga kriminal, yung mga mahalang ang bituka at maitim ang budhi. Oh. Diba? Naging healthy ka na, nakatulong ka pa. Mindset ba? Mindset. Kaya sabi ko doon sa asawa ko sa Iloilo, nandito pa ako sa Mindoro, kailangan bago ako magbakasyon doon, mag-alaga na siya ng maraming manok at mag-ipon na siya ng maraming manok para maraming itlog ba? Kasi pag naubusan ako ng itlog, sigurado, yung itlog niya talaga ang titirahin ko. Kaya lang, hindi naman pala pwede yun kasi bugok na. Bugok na. Okay na to? Okay na to. Hindi, ilalagay ko pa to sa sa grinder. Sa meat grinder. Para pinong-pino ba? Ang ganda kasi yung pinong-pino. Walang lusot. Hindi mo na kailangan nguyain. Lunukin mo na lang. Yan yung aking katuwang sa low carb. Sabi ko ay suportahan niya ako sa aking mga pagkain low carb. At parikitan niya ako dahil kung hindi at wala na akong makain, ay sigurado siya ang susunod. Yan, humayo ka at magpakalambot. Pagkapino. Oh, tingnan niyo oh. Ang liliit talaga ng pagkadurog. Mapino talaga siya. Parang mas tinalo niya pa yung gilingan sa palengke oh kapag nagpapagaling ka ng karne. Oh, ang pino. Kaya bilhin niyo na 'yon. Sayang pa 'yon, dagdag kita ko pa. Ito to, durugin mo 'tong paminta na to oh. Oo. Tapos patis. Kunting toyo. Tapos patis. Para kunting alat-alat. Tuyo-tuyo, kunting tuyo lang, pampakulay. Para maganda-ganda din naman ang kulay-kulay. Hindi maputla. Oops. Yan. Bawang. Toy, pakidurog yung ano. Pakidurog yung bawang. Bakit ganito ang aking, ganito ang aking action. Magadurog ng bawang. Ganito talaga. Magadurog ng paminta. Tapos nakaganito. Grabe naman. Ibang klaseng durog yung ganito ah. 3 itlog, damihan ko na. Oh, may kasamang iti pa. Ito yung itlog na flavor ay siumay na may itlog, na may flavor na iti ng manok. Ito mga nagabinta na to ng itlog it. Ultimo pati ba namang iti, kailangan pa namin bayaran. Durog na durog. Pinuhin mo gid. Baka mayan, unang kagat mo pa lang. Mapapasabi ka lang, "Why! Paminta, pala yun, naanghang." Okay na? Yan. Very good. Masunurin talaga si Tuto, pag sinabihan ko lang yan ako yung nagugutom at walang makain, ay nako, hindi mo na kailangang utusan yan. Alam niya na ang gagawin. Ang isang butil pala ng bawang, excuse me. Yung isang butil talaga, as in yung isang butil na bawang, mayroon pala itong carbohydrates. As in 4, taas pala ang carbohydrates ng bawang. Kaya pala sinasabi nila, yung mga halaman, mga gulay, na pasok sa low carb ay yung mga gulay above the ground. Ang bawang, below the ground. Pag ikaw namatay, yun, kasali ka sa high carb kasi ikaw ay below the ground. Parang walang lamok to, no? Dati kadami-daming lamok, nasaan kaya sila? Namimiss ko na sila eh. Pag di nila ako kinakagat. Himala naman na. Naligo lang ako, ayaw na nilang kagatin yung aking binti at paa. So tayo ng gloves. Dahil yan ay masebo, mataba, masarap. Basta mga matataba at masisebo, masarap. Try ko lagyan ng almond flour. Siguro mga 2 kutsara. Para lang baga siya, medyo tumigas. Kasi siya ay medyo runny. Lalagyan natin ng xylem husk powder. Pang ito, binding agent. Wala lang sukat-sukat to. Mga kalating kutsara. Pwede na yan. Sana tumigas ka. Pag hindi ka tumigas, ay talagang himas-himasin kita hanggang umaga. Tingnan natin kung hindi ka titigas. Uy, pwede na to. Medyo hindi na siya rani compare kanina. Ang tanong, kung marunong ba ako mag-roll. This is my first time. Toy, binati ko lang yung lamok, Toy.
Talagang ano, na-miss na talaga nila ako. Naramdaman ko na sila. Uy. Paborito kong siumay ay yung seaweed na siumay. Yun ang paborito kong kinakain. Sarap ng seaweed. Toy. Katol! Ay, naku, toy. Hindi na katol, toy. Ang lamok talaga, toy. Namimiss na talaga nila ako. Akala ko, hindi na nila akong mamiss. Naku po, buti pa hindi ko binanggit. Narinig yata nila ako eh. Makapal. Na parang, hindi kaya ito mababali. Try natin. Parang nagbabalot lang tayo ng lumpia, ganun. Kita ko to sa ano eh, sa ibang galing-galing. Siyempre, walang masama sa first time. Ganun talaga sa first time. Kung mag-failed ka man, at least lesson learned. Oh. Nalitoy. Talagang pinapapak na ako ng lamok, toy. Ang saya-saya na nila, oh. Sarap sila sa dugo ko. Masarap ang aking dugo, oh. Kasi kwan yan, low carb yan. Kaya mga lamok na ito, mga low carb din yata to, eh. At gusto nila yung dugo ko. Ay, malis kayo dyan. Wala nang asukal yung dugo ko na yan. Hindi na yan masarap. Hindi na yan matamis. Wala na sugar yan. Ayun. Kaya dito ba talaga to? Tapos, ano ba ito? Babasain ko para kumapit. Uy. Malambot. Tapos, ba dito wala? Ito ba talaga to? Ay, hindi na maaul. Ano? Tapos, basain ko siguro ano? Okay, tubig. Siguro. Ay, oo. Dumigtigit siya. Oops. Yun. Pwede na. Yun. Whoop. Oh. Tapos, i-stem. Oh, diba? Pagka-stem, hindi iwa-iwain. Nagawa ko. Diba? Matigas. Tapos, kulay itim. At mahaba. Wow. Oh, diba? Yan ang gusto ng lahat. Yung kapitbahay ko, sa Ate Mary, ay low carb din yon. Naku, magugustuhan niya to. Kaya kailangan kong isarado mamaya ang aking pinto. Uy. Wop. Ay, madali lang pala. Basta wag ka lang mag-open. Diyan ka lang. Kumapit ka lang. Yun. Ay, saya-saya. Here it comes. Oy. Tingnan niyo yung balat, oh. Ang ganda prituhin. Ang lambot. Parang jelly. So, para naman ito sa chicken pastil. Kapag masarap siya, mamaya sa chicken pastil. Kapag hindi, ay chicken peste. Excited na ako. Excited na ako kung ano ang lasa. Kung siumay ba talaga or is just for the show na lang. Yun. Tingnan nyo. Ang nangyari, nabosdik. Ano kaya nangyari? Ba't nabosdik ito? Oh? Siguro sa sobrang tigas niya, kaya siya nag-bosdik. Oh, bosdik talaga o pareho. Siguro maganda siguro ito, hiwain muna no bago i-stem. O may pagkukulang ako sa ginawa ko. Pero tikman natin ang lasa. Kahit na bosdik, basta masarap ang lasa. Masarap! Kailangan mag-ano siya. Dapat pala hindi ko na nilagyan ng xylem husk. Kasi madulas-dulas parang may jelly. Pero masarap na ang lasa mga kayahay. Nalasahan ko ang bawang at sibuyas at karne. Paminta. Masarap! Magkakunot-kunot tayo ng manok para sa chicken pastel. Nakakasawa kasi kumain ng chicken breast lang. Para maiba naman, ay di gawin natin chicken pastel. Ganito ang pag kunot-kunot. Ang tawag baga dito, magkunot-kunutin. Yan. Himay-himayin ang chicken breast para gawing maliliit. Parang maliliit ba na fiber. Ganun. Muulan, gaulan. Gaulan, no? Yan. So, ganito lang hanggang sa maubos ito lahat. Ay, tumatalsik out. Ay naman. Ay. Parang masakit pa sa 10 kagat ng lamok. Ay, nagbusdikan lahat. Wow. Sobrang tigas. Bino muna busdik. Sobrang tigas. Last meal for today. Chicharon. Ito yung mga balat kanina ng baboy and balat ng chicken. Tapos yung egg kanina na natira ko kaninang umaga. And then yung ginawa kong
nabosdek na pork siomai, seaweed siomai. Mayroon ako ditong sausawan, Dacoco Amino sausawan. At ang aking panulak, iced coffee na may chia seeds. Okay, let's eat mga kahayahay. Ito na ang aking last supper. Hoy, hindi pa ako mamatay ha. Ibig sabihin, for today, ito yung aking last supper bago ako mag 16-hour fasting ulit. Tomorrow, 9:30 na naman ang aking first meal and last meal. Definitely low carb, high fat and high protein. Oy, ay maganda pala pag bago gin-stem, ginputol-putol muna. Kaya pag ginbuo nagabusdik. Wow, chicken skin, crispy. Medyo maalat. Oh, masarap. Chicharon. Panit ka baboy. Sin-steam ko. Kasi daw gelatin tong kaina. Yung prito ko. Antik awang gihapon. Daguma. Baw. Lang namin ha, yung chicken skin. Baho na medyo maalat. Baw. Baw. Hindi makabayag ding vlog kung magkapusiso ko. Pork siomai. Alam mo namin. Bago may sausawan nga Coco Aminos. Ay, namin. Siomai nga. Rap. Baw. Halos taba. Isot lang huwam. Lamam. Kaburusog. Grabe. Hindi ganit, di mo makaisip, hindi ganit, di mo makravings pa. Pero ang bilog lang, kaburusog pa. Toy! Debla. Mitin lang ang lasa. Nabusdik lang garing, dapat yahigin, utod-utod ko, anay antes ko gin-stem. Toy! Kuha ko sa langgaw to, Toy. Namit na lang chicharon sa langgaw pa. Ha? Masibla lang. Ja. Ano? Nang Coco Aminos yan. Kanya. Minte. Namit nag-champat yun ang lasa ka seaweed sa lasa kababoy. Nang seaweed ang nag-neutralize at pagka-umay na. Namit no? Amo na ning ubrahon ko sa kwan. Kaning baboy pag nasawa ko sa kwan. May dyan ay barato lang may 10 hanggang doon tara 10 tapos 80 lang. Hi, tuloy ulit tayo sa pagluluto kasi kahapon gabing-gabi na ako nakatapos kaya in-stop ko muna at ngayong araw na ito ay ituloy ko ang pagluluto ng chicken pastel pala. Ito na yung manok na kinunot-kunot ko and then meron ako dito maraming sibuyas at bawang. Isasalang na natin. Kanina pa ito mainit eh. Yan yung mantika na ginamit ko yung pinagprituhan ko kahapon ng pork skin tsaka chicken skin. Yan mo kayo matay. Tuloy pa rin yan. Sige lang baga. Gahawak lang ng camera itong isa na to. Mas mariklamo pa sa akin. Hawakan mo lang yan. Dahil pag hindi mo hinawakan, wala tayong pambiling pagkain. Wala tayo no work, no food. Kailangan to maraming mantika. Parang kunti pa yata yung mantika na nilagay ko. Ang mantika na ilalagay ko ay lard. Lard yan. Galing yan sa taba ng baboy. Ang chicken pastel ay parang adobo din. Ang pinagkaiba lang ito ay talagang paiigahin sa sarili niyang mantika o sa mantika ng kung anong ginamit ng mantika. Lagyan natin ng paminta. Masarap sana ito pag maanghang. Kung ako lang mag-isang kakain nito, pwede ko itong gawing maanghang. Kaya lang ayaw ni kasi ni Tuto ng maanghang. Ang gusto ko sa karne ay maraming paminta. Sarap dito sa kanin. Yun nga lang, hindi ako makain ng kanin. Kaya tinimpla ko to na medyo mababa ang timpla, hindi maalat. Kasi pag maalat ito ay maghahanap ka talaga ng side dish.
Sarap. Tama lang yung alat. Pwede. Pero gusto ko medyo matamis-tamis. Lalagyan natin ngayon ng matamis-tamis pero hindi asukal ang ilalagay natin. Sugar substitute, monk fruit sweetener. Masarap pag may tamis-tamis. Ito ilalagay ko. Lalagay tayo ng monk fruit sweetener para masarap medyo matamis-tamis. Wow, ang ganda nito kapag may estudyante ka. Yung bagang kakain sa breakfast dito sa Pilipinas. Kanin, di ba, at ulam. Maganda ito. Tapos i-freezer mo. Ilagay mo to sa ilalim ng yung disposable cup. Tapos lalagyan ng kanin. Tapos i-freezer. At then sa umaga, iinitin na lang. O, di ba? Hindi hassle. Hindi ka na magkukumahog, magluto sa umaga kasi nagmamadali. Lalo mga estudyante maaga pumasok. Absorb nyo na yung mantika. Chicken pastel available here. Oh. Wala nang gaanong mga ingredients yan. Kasi yun lang yung mayroon tayo dito. Huwag na tayo maghanap. Hintayin na lang natin. Matuyo-tuyo talaga siya sa mantika. Hindi na. Mainit na. Hindi na. Ilalagay. Alright. Tapos lagyan natin ang takip. Yan. Ayan yung finished product ng aking. Yun. Kumain na si Tuto. Umibawas na. Ito na yung finished product ng aking chicken pastil. Ayun, oh. Yan. Para lang siyang adobo. Kinunot-kunot nga lang na chicken breast. Para siyang mamuno. Yung ating egg bread alahayahay. See? Ay, ang sarap. Kulay pa lang. Oh, wala kasi. Mas masarap ito pag may butter. Malinamnam, no? Ay, walang, oh, masarap, mas maganda pati ang luto nito kapag nasa oven. Kasi dito sa taas at sa ano. Kaso wala eh. Kaya tiis na lang tayo muna dito. Ngayon ating babalik ta rin. Hop! Yay! Ang saya-saya. Ito na yung aking first meal of the day. Ang oras ay 11:45. Magtatanghalian. Ganon. Yung last meal ko kahapon is 6:00. Coffee. Low carb coffee with monk fruit erythritol as sweetener and also my chia seeds. Lagyan natin ng straw. Alam mo namang ambisyosa tayo. Isa tayong ambisyosang palaka. Kaya, feel natin na tayo ay kumakain sa labas, pero tayo dito ay nasa loob. No? Ang imagination natin sa labas kumakain, pero ang sit-up at katotohanan ay nandito lang sa loob. Avocado, chicken pastil, na ginamit ko rin ditong sweetener ay monk fruit with erythritol sweetener. And then yung ginawa ko kahapon na pork seaweed siomai. Yan. Then, yung egg bread. Egg bread hayahay. Ito natin. So, ginamit ko ditong sweetener ay monk fruit din. Tikman natin itong egg bread. Diba parang ano lang siya, oh. Wow, may pa knife pa talagang ambisyosang palaka. Para talaga siyang tinapay. Sarap. Manamis-namis. Sarap. Let's eat na. Higop muna tayo. Masarap ang buhay. Oh, chicken pastil. Ito lang yung pagkain ko, tapos mamaya ang last meal ko ay 6:00. O, di ba? Buhay pa rin ako, ganyan ako araw-araw. Matagal ang buhay mo kapag nag-low carb ka. Sarap. Tamang-tama na hindi ko na nilagyan ng asin, yung toyo lang kanina. Kasi pag nilagyan ko pa ng asin yun, o iba pang ano, mag-aalat to eh. Pampapak talaga siya. Yung lasa niya ay pampapak. Yung avocado ko maugat. Kasi ba naman avocado maugat? Toyo lang kain ko mga kahiyahay. Kahit mag-isa na lang ako. Kasi si Toto kanina pa kumain. Pagkaluto pala ng oil pastel, kumain na yun eh. Malungkot din pala kumain pag mag-isa, no? Nakakabusog. Grabe. Yan, mga kahiyahay. Sige lang. Toyo lang ang buhay. Low carb ka man, high carb ka man. What for? Dali, kaya ko to.
Low carb ka man, high carb ka man, what works for you, ay di doon ka kung anong diet mo. As long as masaya ka, go. Kasi, walang best na diet sa mundo. The number one medicine in the world is not your diet, kundi it's laughter.